burdens and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Happy New Year po sa lahat at isang mapagpalang gabi po. Bago po tayo dadako sa ating devotion sa gabing ito ay nais ko munang magpasalamat sa Panginoon sa biyaya ng buhay at sa lahat ng pagpapala na ipinagkaloob niya sa araw-araw, na ipinagkakaloob niya sa araw-araw, at ganun din sa pag-iingat at ibinibigay niyang kalakasan sa araw-araw. At maraming salamat at narating natin ang 2026. Yun lang po, at ang ating devotion sa gabing ito ay matatagpuan sa 2 Timothy chapter 4. Pero ang tatalakayin ko lamang ay ang verse 1-2 tapos 6-8. Basahin ko dito sa verse 1 and 2. Verse 1, sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus na hahatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-ala sa kanyang pagdating, bilang hari inaatasan kita. Verse 2, ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyon, napapanahon man o hindi, himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Yun po ang verse 1 and 2. Ito ay isang liham ni Pablo kay Timothy. Liham ng pamamaalam or pag-uutos or encouragement ni Pablo kay Timothy na ipagpatuloy ni Timothy ang nasimulan ni Pablo. Gusto ni Pablo na ipamana yung legacy niya kay Timothy at gusto niyang ipagpatuloy ang gawain bago siya mamatay. Kilala natin lahat si Pablo, di po ba mga kapatid? Siya ay isa sa mga tagasunod ng Diyos. Siya ang nagpalaganap ng salita ng Diyos. Marami siyang pinagdaanan, ngunit siya ay naging tapat sa kanyang pananampalataya hanggang sa huli. Sa verse 6-8 po tayo ngayon. Ang sabi dito sa verse 6, sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito, ako'y mistulang isang handog na binuhos sa dambana. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Sa verse 7, sabi sa English, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Ang gustong ipahayag ni Pablo dito, no, sa verse na binasa natin is iningatan niya yung kanyang pananampalataya. Iningatan niya yung gospel at ipinaglaban niya ang katotohanan na kahit siya ay dumaan sa maraming pagsubok o paghihirap, siya ay naging tapat hanggang sa huli. To keep the faith ay hindi po madali, mga kapatid, di po ba? Lalo na kapag ang kaaway ay nakikita niyang talagang faithful tayo kay Lord, ay susubukin din tayo, pero mas makapangyarihan ang Panginoon. Di po ba mga kapatid? Verse 8, basahin ko sa verse 8.
Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ay siyang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Yun po ang verse 8. Ang gusto namang ipahayag dito ni Pablo is ang makalangit na gantimpala. Hindi lamang para sa kanyang sarili, ngunit para sa lahat ng mananampalataya na nananabik sa pagbabalik ni Kristo Jesus. Kaya kung gusto nating makatanggap ng makalangit na gantimpala, ay gawin din natin kung ano yung ginawa ni Pablo. He fought the good fight. He finished the race and kept the faith. At inuulit ko po, hindi po madali. Ngunit ang Diyos ay mabuti, hindi tayo pababayaan. Kaya magpatuloy lang po tayo sa ating pananampalataya and continue to be a blessing to others. Hanggang dito na lang po ang aking maibahagi sa gabing ito, at sa Diyos ang papuri. Ibinabalik ko na po sa ating presider, at maraming salamat po sa pakikinig. God bless us all.